Magandang araw po sa inyong lahat. Again, salamat po IBC Naga, Pasolet, at sa lahat po ng mga viewers namin. At pagbati po sa inyong lahat ng Merry Christmas and Happy New Year. At sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, naway saan man kayo naroon ang ating panalangin, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Maraming pong salamat sa inyong mga panalangin para po dito sa ministry sa Toronto, Canada. Ngayon pong araw na ito, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Abba Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, kami po ay nananalangin. Salamat po sa ministry na ito na pagpapahayag, itong minutong pagpapahayag na salita ng iyong banal na salita. Alam ko po na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Palayan niyo po ang aming mga tagapakinig, sa lahat ng mga pastor, misyonaryo na nagiging bahagi rito, ay patuloy mo silang gamitin para po sa ikakalawig pa ng iyong banal na gawain for the furtherance of the gospel and for God's kingdom building. Pagpalain niyo po at we pray for the peace of Jerusalem, salvation of all nations. In Jesus' name, Amen. Ngayon pong araw na ito, ang ating pag-aaralan is about blessing. Count your blessing, no? For the year 2024 and expect more blessing for the year 2025. Sabi nga po ng Bible sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 2 Corinthians chapter 9:8, And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So dito po ay makikita natin na layunin ng Diyos na tayo pagpalain. The Lord save us to bless us. At lahat naman tayo gusto natin ng blessing. Ayaw natin ng curse or cursing, but we want blessing. That's why pag kayo sinabihan, mukhang pinagpapala ka, sabihin mo, yes, ako'y binibless ng Panginoon, sapagkat lahat naman po yan ay galing sa Panginoon. At ang blessing, gusto ng Panginoon ay yung may honor siya, yung may tataas siya, lalong-lalo na kung ito ay para sa kanyang gawain. At ang blessing ay dapat ipopronounce natin, i-declare natin that we want God's blessing. Marami pong mga blessings tayong natanggap, mga spiritual blessing. Marami pong form of blessing, merong material blessing, physical blessing, relational blessing, or yung tinatawag na opportunity, mga pagkakataon ay binibigay ng Panginoon sa atin. Pero tingnan muna natin ang ilang mga blessing, kung tawagin po ito ay spiritual blessing. Number 1, salvation. Ito po ay pagpapala sa atin na tayo nakakilala sa Kanya na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At meron tayong langit na bayan, isang araw na titirhan para po sa walang hanggang makasama natin ang ating Diyos at ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Forgiveness of sins. Yan po ay isang blessing na tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Marami po tayong mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kahit nga po tayo Kristiyano na, ay andun pa rin po. We are still under process. Tayo po ay under construction. Sinasanctified tayo. Pagkat mayroong mga gawi tayo na nagkakasala tayo, mag-isip lamang tayo ng masama sa kapwa, yan ay kasalanan. Guidance, isang blessing po yan. Praise the Lord, nalagpasan natin ang 2024 at nasalubong natin ang 2025. Marami pong mga tao na hindi po umabot sa taong 2025. Yung ibang ay pagpasok pa lang ng 2024. Iba ay na disgrasya, ang iba ay napahamak. Kaya po, guidance, protection, yan po ay blessing mula sa Panginoon. Strength and comfort. Tayo po ay nangihina. Tao lamang tayo. Pero may mga taong pinadadala ang Diyos para tayo ma-encourage, ma-comfort.
Kahit nga lang sa mga music, sa mga minsang napapanood natin o di kaya sa mga salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng strength and comfort, provision. At lahat provide ng Panginoon at everything belongs to God. Shelter, food, and everything. Friends, ano pa? Wisdom and peace of mind. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at karunungan para sa mga decision making. Kaya po nagagawa nating magpasya ng tama dahil sa wisdom and understanding na binigay ng Panginoon. Joy and peace. Kahit napakagulo ng paligid, alam ko ang Bicol ay maya-maya binabagyo, pero nandun yung joy at peace at hope, pag-asa. Marahil ay feeling natin wala ng pag-asa, pero ang pag-asa na binibigay ng Panginoon, no, ay tunay na dakila. Kaya ang dami mo natin mga blessing. Count your blessings and name them one by one. Kaya po walang dahilan para tayo hindi magpatuloy, mga kapatid. Walang dahilan para hindi tayo maging masigla, excited sa taong 2025. Sabi nga ng awit, I don't know who holds tomorrow, but I know who holds tomorrow. We don't know the future, but we know God is the one who holds our tomorrow. Beloved in the Lord, my advice, my encouragement, tayo lamang po ay magpatuloy at salubungin natin ang taong ito ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng paglilingkod, at higit sa lahat, patuloy tayo mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon, para sa ikalalago at kalalawak ng kanyang banal na gawain. Muli, Happy New Year po at maraming salamat, Pastor Let and all IBC Naga members, at sa lahat po ng mga pastor at missionary na nagsusubaybay sa ating 7 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa tayo po ay mag-declare ng blessing, dakilang Diyos. Dinideclare ko po, pinopronounce ko po ang pagpapala sa bawat isa sa taong 2025. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa maggabay, sa bawat isa sa amin, proteksyon at provision, at higit sa lahat, kami po ay magamit mo para sa iyong banal na gawain. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.